Okay, okay. Start na tayo. Uh, Good morning to everyone. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PX. At bago tayong magsimula, I would like to request paki-press like, share, and if you are new to this channel, paki-subscribe naman po. This morning we have a lot of things to talk at maraming nagaganap sa nakaraang mga araw, so marami tayong issues na i-address at isa nito yung demanda or kaso na sinasampa ng ombudsman against former speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan, and this is a plunder case. And aside from that, pinapangalanan ng ombudsman sina Saldico at si Martin Romualdez ang mastermind sa flood control scandal, yung matinding pagnanakaw sa pundo ng bayan, at sila ang tinuturo na promotor o naging mastermind dyan sa skandalo na yan. But marami tayong meron at maraming katanungan din ng mga tao, bakit merong parang nakaligtaan ng ombudsman. So yun ang i-discuss natin. We will be talking about the topic, kung bakit parang diskontento yung mga tao doon sa pronouncement ng ombudsman. So yun ang una nating issue. Ang susunod nating issue will be itong altercation between Senator Lacson and Senator Marcolita. Yung response ni Senator Marcolita doon sa privilege speech ni Senator Lacson. So malalaman natin ang inconsistency doon sa mga pahayag ni Senator Lacson na kinukontra ni Senator Marcolita. At pangatlo, itong tungkol naman ito sa impeachment case na ngayon marami nagsasabi na buo na yung 106 votes para ma-endorse na yung impeachment case sa Senate Impeachment Trial Court. At marami nagsasabi na by Monday, May 11, sa plenary ay pagbubutuhan na ito. Pero mayroong mga bagay na dapat natin pag-usapan, kung ano ba ang mga bagay na pwedeng maghadlang sa pagsampa ng impeachment case diretso sa Senado, at itong trial na gustong mangyari ni Ruta Soto ay magaganap pa kaagad. Kasi gusto niya na i-implement yung forthwith according to his meaning, to the meaning that is espousing na ito daw ang tamang gagawin dyan sa pahayag ng forthwith, na kaagad immediately simulan yung trial dyan sa Senado with regard to the impeachment case of VP Inday Sara. So pangapat na topic, medyo marami nga tayong pag-usapan, itong tungkol naman sa survey na linabas nila, na sila rin ang nag-sponsor, sila ang nagbayad sa survey na yan. Kung ano bang sa tingin natin ang ibig sabihin dyan sa survey na yan, at i-connect din natin itong partial report ni Lacson. Ano bang sa tingin ko, sarili ko opinion, ano bang other ibang purpose o ibang intention o ibang motibo ni Lacson, bakit partial report yan, at bakit gusto niyang mapirmahan na yan ng majority para meron ba siyang para sa isang bagay, o meron ba siyang
intensyon na iba o motibo. So, i-discuss natin yan. Ngayon, unahin natin itong discussions ni yung rebut ni Senator Marcolita with regards to the privilege speech ni Senator Lacson. Maraming beses na natin narinig yung mga paliwanag ni Senator Marcolita at klarong-klaro naman doon sa mga questions ni Senator Lacson na talagang meron siyang tinatakpan. At ito kitang-kita naman dahil hindi nga siya nagpatawag ng napakaraming hearing dyan na magpipresenta ng ilang mga witnesses na hindi niya ginawa. At marami siyang mga witnesses na klarong-klaro naman na magpahayag ng kalutasan or ebidensya na magdawit sa ibang mga tao dyan sa iskandalo na yan sa flood control, pero hindi niya yan pinapatawag. So meron talaga siyang pinagtatakpan. Tama si Senator Marcolita, ang daming beses na niya pinospone yung mga hearing para lang hindi matuloy yung kaso ni Chavit Singson. Sabi ni Chavit, nandoon na siya 7 o'clock pa ng umaga, pero nalaman niya na may tumawag na pala sa bahay niya beforehand na sinasabi na postpone yung hearing. Isipin mo. Tapos ang pinapalabas pa ng kampo ni Lacson, ni Lacson mismo, na walang affidavit si Chavit Singson kaya hindi na niya tinuloy yung hearing. Talagang tinakpan niya, ayaw niyang marinig. Or nalalaman ito ng mga ng Malacanang nagsususoy sa kanya. Kitang-kita naman kung sinong pinagtatakpan niya sa pagkangayon. Ngayon, medyo nga may hidwaan na matindi ito si Martin at saka si BBM. Kaya, sa tingin ko, lumipat siya ng kampo dito kay BBM na ngayon. So, yun ang magiging promotor niya sa pagkangayon. Di umano sa mga narinig nating mga opinion ng ibang mga analyst, political analyst, na yan ang tendency ni Lacson ngayon na lilipat na ng kampo. So, marami rin siyang mga pronouncement si Lacson na parang rhetoric lang, parang general statement lang, na wala naman siyang solidong ginawa. Ang daming pagkakataon sana na may ituwid niya ang kanyang pagdidinig ng mga witnesses, ituwid yung sa tamang landas ang kanyang committee, pero hindi niya yan ginawa dahil nga may pinagtatakpan siya. Ngayon sinabi na niya na ipapatawag na niya si former Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Pero paano ngayon yan? May kaso na sa ombudsman. Naunahan na siya ng ombudsman. At ngayon hindi pa malaman kung sinong suspect niya o na imbestigahan. Hindi pa niya alam. Ngayon lang siya nagsasalita ng ganyan. Pagkatapos magsasalita ng magsasampa ng kaso ang ombudsman papunta ng Sandigan Bayan kasama si Saldico. Ngayon marami ring diskumpiyado dyan sa mga na yan, mga kaso na sinampa dyan sa ombudsman para may kulang. So sa sunod na issue pag-usapan natin yan. Ngayon kaya nga ito si Lacson, tapos na yung araw niya na Mr. Clean. Hindi rin naman ako naniwala noon na ganyan siya. Dahil marami naman siyang mga tinatagong sikreto. Tulad nung technical smuggling na involve ang kanyang anak. Nakalaban pa niya diyan si Fildon. Umabot pa sa pagpakita ng mga properties na lumabas ngayon.
na napakayaman ni Lacson. Tapos panay ang sabi niya na hindi na raw siya tatakbo. Kalaunan tumakbo siya na Vice President pa ni Tito Soto. So maraming sekreto si Lacson na hindi inayag at maraming naniniwala. Ako hindi ako naniniwala noon pa, matagal na, kapanahonan pa ni Irap, hindi ako naniniwala dyan. So ngayon medyo bistado si Lacson sa kanyang mga actuation, at ito dahil nga lagi siyang pinupuna ni Senator Marcolita, pinipersonal niya si Senator Marcolita. O marami siyang paratang si Senator Marcolita, pero hindi niya madiretso na paratangan si Senator Marcolita at tungkol doon sa SOSI. SOSI, yung statement of expenses dyan sa nakarang eleksyon, pinakaalaman pa niya yan. Na nagkaroon ng resolution ang COMELEC with regard to that problem ni Senator Marcolita. So nakikita natin ni Lacson, at isa sa mga bagay na nakikita ko na itong partial report na yan, once mapirmahan yan, maging permanent na yan. Hindi na yan maging partial, at yan ang gamitin sa SONA ni BBM sa tingin ko. Yun ang pangalandakan ni BBM, na ito isa sa mga katibayan na talagang nagkaroon ng matinong investigasyon tungkol dyan sa flood control. Itong linabas na report, hindi i-mention yung partial report ni Senator Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee, na ito sila ang involved. Ang kulang lang dyan, hindi sinama si Martin Romualdez. So dapat isama na ni Lacson yan. At yung mga sinabi ng 18 brave soldiers na wala naman dyan eh. Kaya nga yun ang dahilan na hindi pumirma si, at karamihan ng mga senator hindi pumirma dyan, dahil kulang yung investigasyon na yan. Kulang ang investigasyon. Ang daming mga witnesses na hindi sinama. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magpahayag dyan sa kanyang committee. Yun ang tanong, at yan ang gagamitin ni Bangag ngayong SONA. Excuse. Nag-iisip na sila kung ano naman ang kasinungalingan payag ni Bangag yan sa SONA na darating ngayong Hulyo. So yan ang sa tingin ko na purpose yan, na intensyon ni Lacson yan sa partial report na yan, na pinipilit talaga ngayon dalawa na lang daw ang kulang para mabuo yung report na yan, na pwede na daw sila magtanong. Isipin mo, pwede na sila mag-interpellate kay Lacson kung mabuo daw yung partial report na yun, mapirmahan na ng majority. So nakita mo ang kondisyon, may kondisyon pa. Kaya nakakaduda yung ginagawa niya. Bakit pinilit niya na ganyan, na ipaaksepta sa mga senador yung report niya na hindi naman kumpleto, ang daming pagkukulang. So yun ang sa tingin ko na purpose niya dyan, para lang yan pangalandakan doon sa darating na SONA ni Bangag, yung report na yan na naganap na talaga. Nakikita na kung sino mga involved, at hindi kasama si Bangag yan. So nakikita na natin ngayon. Dito naman sa marami nang tatanong dyan sa report, another issue, tapos na tayo sa issue doon kay Lacson at kay Senator Marcolita. Itong issue ng mastermind, marami nagtatanong, dalawa lang ba talaga ang mastermind? Si Saldi ko lang at si Martin Romualdez. Bakit yan lang ang nakikita ng ombudsman na sasampahan ng kaso sa Nigbayan? Parang hindi yata kumpleto, parang malaking kulang. Di lang natin ibase doon sa mga witnesses.
pero sa sistema, sa proseso na ginawa. Pero unahin natin yung witnesses. Klarong-klaro na nag-deliver sila doon sa Paway, sa bahay, sa residensya ng mga Marcoses, na si Sandro pa nga ang tumanggap. Paano nyo yun? Kaligtaan na lang ba ninyo yung mga pahayag ng mga Marix, mga sundalo na naghatid sila doon? Paano yung mga malita na hinatid yan sa Aguada? Para kanino ba yun? At ito nagpapatunay na talagang kasama ang ating bangag na Pangulo dyan sa operasyon na yan sa sindikato. At ngayon pilit nilang itatago, di umano. So ang ibig sabihin dyan, merong mga loose ends, merong hindi nasasagot na mga katanungan. Ngayon ang nangyari, yan ang sinampa ng ombudsman, si Saldico ang mastermind at si Martin Romualdez. Sa tingin nyo maniniwala kaya ang mga tao after the statement ng mga Edinburgh soldiers? Hindi maniniwala. Kailangan magkaroon ng tamang investigasyon dyan. Pero sa tingin ko hindi yan mangyari sa administrasyon na to. Parang kumuha sila ng bato na pinupok sa sarili nilang ulo. Putiktahan nilang sarili nila sigurado. Hindi yan mangyari ngayon. So, itong kaso na sinampa ng ombudsman, parang drama lang. Parang iniiwas doon sa totoong general na mastermind, yung pinaka-principal proponent. Nakikita naman natin yung galawan. So ngayon, naglilinis na ang Malacanang, gusto nang iiwas ang kanilang involvement yan sa iskandalo na yan. At matagal naman nilang ginawa yan, pero mga tao buo ng pag-iisip na talagang may involvement ang executive dyan. Kasi hindi naman maiwasan na isipin ng tao yan. Matagal yan sinabi ni Pinday Sara. Bakit pinirmahan mo kung sa tingin mo illegal yung ginawa na maraming insertions? Bakit pinirmahan mo yan at in-execute mo? Ang Pangulo ang may power to implement dyan sa mga paglabas ng mga budget na yan. Paano niya masabi na hindi siya involved? Talagang involved siya dyan kasi siya ang final na magdesisyon kung i-release pa yung mga pundo na yan o hindi. Paano siya lulusot niyan? Kaya nga, sabi ng mga tao, kulang ang mastermind. Pero hindi nga natin yung makamtan ngayon ang tunay na hustisya, ang katotohanan hindi natin makikita ngayon kung nandyan pa yung administrasyon na yan. Kaya wala tayong ibang kaparaanan para makamtan ang totoong hustisya kung hindi magantay sa 2028. Ngayon pilit nilang diniderail itong pagtakbo ni Pinday Sara kasi alam nila na malaking disgrasya o malaking kapahamakan sa kanilang sarili, sa kanilang mga posisyon kung si Pinday Sara maging presidente dahil magpatupad ito ng matinding investigasyon diyan sa blood control scandal na yan at maraming matsutsugin yan. Siguradong maraming makukulong diyan sa totoo lang at talagang magsasuffer sila ng gusto dahil ito plunder ang harapin nilang kaso at siguradong kulong yan at magkaroon pa yan ng pag-attach ng kanilang mga property at pwede mayroong restitution yan. Lahat ng mga properties nila ay makukuha ng pamahalaan natin. So yun ang mangyayari at alam na nila yan. Kaya pilit talaga nilang pinipigilan na mangyayari yan at all cost. So yung tanong ng mga tao, tama ba yung dalawa lang ang mastermind? Dapat yan
tatlo. Para nga sa akin, apat ng mastermind dyan eh. Kaya, itong mga pagkukunwari nila, pagtatakip, wala. Alam na natin kung ano ba talaga ang katotohanan. So, pag-usapan natin din, okay na yung issue na yan. Pag-usapan din natin itong impeachment ni VP Inday Sara na ngayong Lunes na darating, pagbutuhan na nila yan sa plenaryo. Pero maraming bali-balita na maraming congressman na hindi dalalo. Kasi yan, kailangan ng quorum yan. Ibig sabihin, bago sila magbutuhan, kailangan majority. O majority plus 1 or kalahati 50 plus 1. So, ibig sabihin, kung 320 sila ngayon, kailangan ng 160 ang atin dyan bago sila makapagbuto dyan sa impeachment kung i-endorse na nila yan. I-submit na nila yan doon sa Senado. So, kailangan merong 160 plus 1. Dahil ang congressman natin ngayon, I think is 320. So, ang kalahati, 160. Plus 1 bago sila magbutuhan ng 106 para mai-submit na or mai-endorse na yung impeachment complaint sa Senado trial court. Pero maraming nagpahayag parang hindi yata magkaroon ng quorum, kaya hindi sila pwede magbutuhan. Kaya walang roll call muna para hindi talaga official yung ano na yan, parang suspended pa rin ang Kongreso. Kung merong tatayo at sabihin na may quorum na, di pwede na sila magbutuhan. At sa balita, nakuha na nila yung 106 dahil nga sa pananakot ni Sandro sa FLR. Ito naman ang sinabi ni Pulong at ni Amy Marcos na pinangakuhan sila ng pan-letter release, FLR. At pag hindi, buyang-yangin yung mga salin nila para magdidimanda sila sa ombudsman. So, ganyan ang ginagawa ng administrasyon para talaga makamit nila ang kanilang intensyon na ma-impeach si VP Inday Sara. So, ilagay na natin ma-impeach. Sa tingin ko, meron na yung numero na yan. Lalo na ngayon na maraming naglilipatan. From Lakas, sina Chua, ang dami nila lumipat sa NUP. At ngayon, sabi ng NUP noon, sina Puno, na hindi sila bubuto, conscience vote lang ang bubuto nila sa impeachment. Ibig sabihin, kung sa tingin mo hindi tama yung impeachment, huwag kang bubuto. Pero ngayon, nag-iba. Dahil around 30 daw sa kanila ang bubuto for the impeachment of VP Inday Sara. Most of them are the new members na galing nga sa Lakas, karamihan. So ito, yung ginagawa niya Chua para protektahan ang sarili nila dyan sa demanda. Maprotektahan kaya kayo kung maging presidente si VP Inday Sara. Kahit anong partido pang salinan nyo, hindi kayo maprotektahan. Dahil kitang-kita naman ang pangungurakot ng ginawa ninyo. Hindi kayo makaiwas dyan kahit anong partido pa yan. At markado na kayo ng tao kahit saan kayo lilipat. Dito naman sa hindi naman pinag-usapan kung anong partido ang sinalihan nyo. Kasi tuloy-tuloy talaga ang kaso na yan once na si VP Inday Sara maging presidente. So, dito naman sa iba, ang iba lumipat sa Federal Party ni Bongbong Marcos, doon sila sumali sila doon para naman proteksyon sa kanila. So naglilipatan na galing sa Lakas dahil nga nabuwag na itong Lakas, hindi naman totally nabuwag dahil wala na si Martin Romualdez, wala na in power at nakademanda na. So yun ang dahilan na nawala. So ngayon may iwan dyan si Bong Revilla na lang at saka si Gloria Arroyo dyan sa Lakas. Ngayon, yan nga ang maging mangyari ngayong Lunes. So, kung walang quorum, hindi sila pwede magbutuhan. Kung may quorum man, magbutuhan sila ng 106. So, anong mangyayari nito kung isampa na nila, kung ituloy na nila yan sa
Senate. Maraming maghahadlan dyan dahil mayroong mga kasong nakasampa against dyan sa impeachment case na yan na nasa Supreme Court. We are hoping na ang Supreme Court magbigay na ng decision with regards to those petitions na sinampa ng kampo ni Inday Sara, ni Atty. Torion at yung ibang mga concerned citizen na nagsampa ng kaso against dyan sa impeachment case na yan. At even doon sa decision ng COA with regards to the disallowance ng budget ni VP Inday Sara sa OVP, hindi pa yan resolved o hindi pa umabot ng ang Supreme Court. Kaya pwede yung hahadlangan ang impeachment case plus yung AMLC, yung mga reklamo na sinampa hindi lang sa Supreme Court kung hindi dyan sa RTC, yun, ang AMLC, kung ano mangyayari dyan kasi it forms the spirit ng kanilang complaint, ang mga ebidensya based dyan. Maraming tanong. Ngayon lang dumating yung ebidensya na yan. Nung sinampa yung mga complaints na yan, hindi naman kasama yung mga ebidensya na yan as ultimate facts. Kaya nga hindi nila masite-site ang ultimate facts dahil wala yung mga ebidensya na yan no. Talagang hinukay lang nila yan para maging ebidensya dyan. At pangatlo, itong sinampa nilang ill-gotten wealth, nag-start ng 2007 na ang impossible date naman na dapat nilang sundin yung nagiging Vice President si VP Inday Sara, which is 2022 up to today, 2026. So, kitang-kita natin ang talagang pagkukulang diyan sa mga ebidensyang sinasampa nila, which is sa tingin ko ay purely propaganda. So, yan ang magdi-delay. Tapos magkaroon pa ng recess ang Senado at sinabi nila na mag-recess muna sila bago magsimula ng impeachment. At yun din pahayag ni Lacson. Sabi ni Lacson na parang hindi nila magampan na simulan kaagad ang impeachment na yan dahil nga sa marami pang mga petisyon na dapat sagutin. So, ganyan ang nangyayari dyan. So, ito ang mga bagay na dapat natin tandaan para malaman natin kung saan, ano ba talagang katotohanan dyan sa mga sinasabi ng mga congressman with regards to the impeachment case. So, kung tanungin naman natin, may pag-asa ba talaga? Ano bang mga move na gagawin ni VP Inday Sara kung in case na imminent na yung conviction? Hindi ako maniniwala na magkaroon ng conviction. Hindi nga ako maniniwala na aabot yan sa impeachment trial court kung mag-decision yung Supreme Court. Talagang hindi yan matutuloy. Ngayon, pang-apat, kung ano man mangyari kay VP Inday Sara, ano man mangyari diyan sa hindi talaga magre-resign yan. Tuloy-tuloy yan. At hindi naman talaga hindi naman mananalo ang impeachment case na yan diyan sa Senado dahil majority ang kakampi ni VP Inday Sara diyan sa Senado. So makikita natin yan pagdating ng panahon. Makikita natin yan kung anong pangyayari ngayong darating na mga araw at makita natin ang galaw ng Supreme Court at ang Senado. So siguro hanggang dito na lang tayo sa episode na to at maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. At bago tayo umalis, please like, share and subscribe to this channel. Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.